every first month, no, every New Year, ito lagi pinag-uusapan natin. Let's read together the true nature of the church. Totoong kalikasan ng iglesia. Bakit may church? Bakit may City of Hope, Tandubang? At una siyempre, City of Hope, Mañadero. Tapos nagkaroon ng Tandubang, nagkaroon ng Dasmariñas, nagkaroon ng Lipa, and ay lahat-lahat ay 18 churches na, no? So, ano ba talaga ang church? Tingnan natin to. What is the real nature of the church? Ito ba ang church? Kapag sinabing church, parang dapat ang A-type, no? Natawag natin dyan, A-type church. Pag sinabing church sa atin, building, no? Building. At alam nyo, sa Europe at sa America, Northern America, maraming mga ganyang mga structure, pero hindi na ginagamit. Sarado na. Yung iba, iba na ang gamit. Ginamit na sa ibang purpose. Like sa England, I think sa England yun, merong isang bar na ang pangalan ay The Church. Bar siya, pero pangalan The Church. Nakakalungkot dahil ang isip natin, ito ang church. How do the early Christians understand the nature of the church? Paano ba naintindihan ng mga unang mananampalataya anong ibig sabihin ng church? At dyan sa nakikita nyo, simpleng-simple, church is what? The people of God. Can say amen to that? Church is the people and not the building. Ang iglesia ay tayo, sabi natin, tayo. Sabi mo sa katabi mo, kabilang ka sa church. So, hindi yung building, kundi tayo. Isang malakas na amen. We are the church. At then sinabi sa 1 Peter chapter 1, verse 1, let's read together. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakipamayan sa mga gawingan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Sa English natin basahin. 1 Peter 1:1. From Peter, apostle of Jesus Christ, to God's chosen people who live as refugees scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Yan ay galing sa Good News Translation. Kung titignan ninyo, ang sabi rito, refugees scattered. Hindi yung building ang tinutukoy, but the people. The people scattered. Nangalat sila. Nangalat sila because of persecution. Dahil sa pag-uusig. Dahil sa pag-uusig, sila ay nangalat sa Pontus, sa Galatia, sa Cappadocia, sa Asia, at sa Bithynia. Doon sila. So, ang tinutukoy ni Pablo rito, o ni Pedro, Pedro, na chosen people, no? God's chosen people, the church, nangalat, mga nangalat. So, hindi tinutukoy ang building. That's why, we can claim that we have church even though we don't have a building. Can say amen to that? Amen. Pwede natin sabihin, merong church kahit walang building. Although we desire also to have our own building. Pero hindi yun ang number one pagkakilanlan, no? Identity of the church. Not the building, but the people. Sa malakas ng amen po. Amen. The people. People, no? Pinili ng Diyos sila ang church. That's how Peter described the church to the recipients of his letter. At yung description niya sa church, no? Sa kanyang mga sinulatan. The church is church because of its purpose and functions. Magiging iglesia tayo kung yung ating layunin as a church na nangyayari at yung ating function ginagawa natin. Pag hindi, we are not church. Parang kung meron kang aso at ayaw tumahol, hindi siya aso.
Baka pusa. So, ang church dapat mag-function siya as a church. Okay? At ito yung sinabi niya in 1 Peter chapter 2, verse 9. At dito tayo mag-aaral. Let's read together. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sa Tagalog po, sige nga po, samahan niyo pa rin ako sa pagbasa. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinilang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So dito makita natin ano ang function ng church. No, ano ba ang church? Ano ba ang kanyang gawain? Ano ba ang kanyang mga roles, no, na dapat gampanan? Okay? Ipinakita dyan. At pag nangyari yan sa atin, pwedeng sabihin we are really a church. So number one, the church is a chosen race of God. No, ang church ay piniling lahi ng Diyos. No, 1 Peter 2:9, yung unang bahagi, but you are a chosen race. Kayo ang piniling lahi. Kayo ang piniling bayan. Okay, 1 Peter 2:9, na you are a chosen race. No, sa Old Testament kasi, sa Israel ito binanggit. No, in the Old Testament, ang sinasabing chosen race are the Israelites, the Jews. No, and they claim it. No? Kiniklaim nila that they are the chosen race of God. But not anymore. Hindi na sila. Hindi na sila ang pinili. Okay? Eh, sino na ang pinili? Maliwanag, ang church. Dahil sabi sa Matthew 21:43, and let's read together again, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nation that will produce the proper fruit. That's a New Living Translation. No, tatanggalin na sa Israel, no? Kasi nagalit na ang Panginoon. Hindi na sila blessing. The Israelites are no longer blessing. The Israelites are no longer doing their role. Hindi na ginagawa yung kanilang bahagi. And so, tinanggal na sila ng Panginoon. Tinanggal na sa kanilang paghahari ng Diyos at ibinibigay na to a new race. At sabi nga ni Peter, you are the chosen race. Sabi ko sa katabi mo, kasama ka lang. Kasama ka doon. Kasama tayo. Amen po ba? Amen. At malinaw, no, dito sa verse na ito, na pumipili ang Diyos ng isang bayan, ng isang lahi. Ang dahilan is, yung kulay dilaw, basahin niya natin, fruitfulness, pamumunga. Dahil hindi na namunga ang Israel, inalis na sa kanila ang kanyang paghahari. Kaya, inilagay na sa church. Kaya nga, ang Israel pinili, hindi dahil paborito sila. Hindi dahil paborito sila. Pinili sila para mamunga. Ngayon, hindi sila namunga, inalis sa kanila. At ibinigay sa bagong lahi, bagong nation, bagong race, na kung saan inasahan ng Diyos na mamunga. Alam niyo yung Matthew, balikan nga natin to. Matthew 21:43. Bago yan sinabi ni Jesus. Pag inimpitsahan niyo yung Matthew 21, mula doon sa verse 1, mga early verses ng Matthew 21, diyan yung makikita yung si Jesus pumasok sa templo, nagalit siya. Tama? Dahil yung lugar panalanginan, ginagawa nilang lugar tindahan. Hindi dahil sila nagtitinda, kaya nagalit si Jesus. Hindi ang dahilan. Yung mga hintil, di na makapag-pray. Dahil lugar ng panalangin, ginawa nilang pamilihan. So, kaya nagalit si Jesus. Hindi na sila pagpapala sa iba. Yung lugar na para sa mga dayuhan, wala na, puno na ng tinda, hindi na makapag-pray. They are no longer blessing. Hindi na sila fruitful.
And then pagkatapos ng kwentong yon, lumabas si Jesus. May nakita siya. Puno ng igos. Maraming dahon. Walang bunga. Sinumpa ni Jesus. Twice, Jesus, no? Si Jesus nagalit. No? Una doon sa templo at paglabas niya yung puno ng igos. Kaya pagdating sa Matthew 21:43, meron ng vindication. May judgment na. Anong judgment? The kingdom of God will be taken away from you. No longer deserves. Hello? Ngayon, kanino na? Given to a nation. Ano tong nation ito? Binanggit ni Pedro, ang church, the chosen race, the chosen nation. Dalanday ng Panginoon na pagpili ay pamumuno. Okay? So sabihin natin sa katabi natin, kaya kailangan natin pamumuno. Amen po ba? Therefore, the church is chosen by God to bear fruits. That's the reason. Mamunga. Pag ang iglesia hindi na namumunga, ang iglesia hindi na humahayo, ang iglesia hindi na nag-outreach, ang iglesia hindi na nagmi-mission, siyempre magagalit ang Diyos. Magagalit sa Jesus. Ang church hindi lang pagtitipon. Hello? Ang church ay nangangalat din para ipamahagi ang salita ng Diyos. Amen. Kapag ang City of Hope, hindi na mahayo, hindi na maabot sa iba, hindi na siya namuhay ayon sa kanyang purpose, ayon sa kanyang function. Yun ang nais ng Panginoon. Ang iglesia mamunga. Pangalawa, the church is a community of priests. Sabi dun sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood. Sa Tagalog pa, unang Pedro 2:9, ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari. Dati ang pari sa Old Testament, sa lahi lang ni Aaron. Ang mga pari sa lahi lang ng mga Levita. Pero ngayon, sabi ni Pedro sa kanyang sulat, ang mga pari ay ang buong iglesia. Ang iglesia ay community of priests. Tapi kami katabi. Pari ka rin pala. Pari ka rin pala. Ha? Now in this verse, God chose the people to Himself for a specific purpose. No? Para sa isang natatanging layunin. And that is to serve Him. Di ba ang pari ay naglilingkod sa Diyos? Tama po ba? Therefore, the church is a chosen servants of God. Tayo mga lingkod, alam niyo po, may malungkot na kasaysayan ang church sa mundo. Noong ang Roman Catholic nag-declare na crusades. Yung mga nag-aaral dito sa world history, nalala niya yung crusades? Napupunta sa isang lugar, may dalang espada, ang hindi magpapakonvert, papatayin. They conquer places. Malungkot po yun. Kasi hindi yun ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, ang iglesia pupunta sa isang lugar para maglingkod. Sa marang sa inyo. Amen. Pupunta tayo sa isang lugar para maglingkod. To serve. Because we are servants. Amen po ba? Amen. Pag nasa isang lugar tayo, hindi tayo yung paglilingkuran. Tayo ang maglilingkod. Tayo ang daluyan ng pagpapala sa iba. The church is called to serve the King of Kings, una, and then the church is sent to the world not to be served, but to serve. Amen po ba? Amen. Ako, dream ko pa rin yan at patuloy na panalangin na ang City of Hope Canlubang magkaroon ng program na pwede magbigay ng scholarship sa mga batang nag-aaral. Di po ba? Magkaroon ng feeding program. Nakapagdadaan ng mga tao at makita na, ay, City of Hope, blessing tong church na to. Kasi, suplado yung mga yan. Hello? Naintindihan natin yan? Na church ay blessing. Ang church ay dapat maglingkod. The church should be a blessing to the world. Now, pangatlo,
Pangatlo, the church is the consecrated people of God. 1 Peter 2:9 pa rin. Let's read together. Sige nga po. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, isang banal na bayan. No? Sa Tagalog, ngunit kayo isang lahing mga maharlikang pari, lahing pinili mga maharlikang pari, isang bansang hinirang. No? Yan sa Tagalog. Bansang hinirang, ibig sabihin, set apart o isang bansang inihiwalay for a certain purpose. No, sabi nga sa Romans 12 verse 2a, sige nga yung dilaw lang basahin natin. Let's read together. Do not conform to the standards of this world. Huwag ka makiayon. Huwag ka makiayon sa daloy ng mundong ito. Alam nyo, kaya hindi na blessing din ang mga church sa Amerika. Kaya mga church sa Amerika hindi na, maraming church doon namamatay na. No? Maraming church doon talagang humihinto na sa kanilang gawain. Ang reason, hindi na sila pinupuntahan ng tao. Kasi hindi na sila iba. No? May mga church doon na pumapayag na ang mga pastor nila ay kabilang sa LGBTQ+. Pwede na sila mag-ordain ng gay priest. May mga church doon na pumayag na sila na ikasal ang lalaki at lalaki, babae at babae. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Na-conform na sila. In conformity na sila sa word. Kaya itong nakaraan, sa libo na ata, nasusunog ang Hollywood sa mga evangelicals. Kasi kayo, wala kayong Diyos. No? They claim that they are godless town. Godless people. Claim nila yun talaga, wala silang Diyos. Itong part ng Los Angeles. Okay? Part ng mga mayayaman yan. Siguro yan yung mga Beverly Hills. Pero ngayon ay abo na. Dapat ang church naiiba sa iba. Kasama lang sa iba. Amen. God will not use the church for His mission if the church is in conformity or like-minded of the world. Ang iglesia hindi na gagamitin ng Diyos kung parehas lang din ang buhay. Hello? Wala tayong magkakaiba sa labas. Hindi na tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya, isineseparate niya ang church. No? At pang-apat, ito yung bibigyan natin ng diin. Sabay-sabay, basahin natin. The church is the missionary people of God. Let's read 1 Peter 2:9. Sabay-sabay. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Pag-aari ng Diyos. Taong pag-aari ng Diyos. No? Sa ESV, no? A people for His own possession. Sa Tagalog, bayang pag-aari ng Diyos. No? Bayang pag-aari ng Diyos. Ang may-ari ay ang Diyos. Alam natin naman na ang church ay hindi pag-aari ng sino man. Tama po ba? Ang church ay pag-aari ng Diyos. Tama po ba? Why? Sabi nga sa Biblia, binili tayo ni Jesus ng kanyang banal na dugo. Amen? And therefore, no one owns the church. Only God. Because He is the one who purchased this church through His blood. Amen? Amen. Binili niya sa pamagitan ng kanyang dugo. At mayroong dalawang uri ng pag-aari, no? Dito sa mundo. Yung isa, yung tatawag na immovable possessions, such as land or buildings. Yan, hindi mo na malilipat yun. Although noon, may bayanihan, ano? Pero yung lupa, hindi mo pwedeng ilipat. Tama, no? Kung meron lang lupa na mura, ang bawa sa Batangas, may lupa na 500 pesos per square meter. Kumuha tayo ng 1,000 at 1,000 square metro kwadrado at ilipat dito. At least meron tayo 1,000. No? Dito magkano? Nga 7,000, 8,000 na, no? Per square meter. O mas mababa pa. So, hindi mo na malilipat yan. Pangalawang pag-aari is movable possessions. Tingnan natin yung katangian ng
movable possessions. Sabay-sabay, can be moved from one location to another like vehicles. Ngayon ang church, anong klaseng pag-aari ng Diyos ang church? Immovable, movable. Ano kaya? When Peter mentioned that the church is God's possession, then he is also thinking of the church as a movable possession. Bakit? Kasi nga doon sa 1 Peter 1:1, sabi niya, ito, mabasa natin, from Peter, apostle of Jesus Christ, to God's chosen people, and that is the church, who live as refugees scattered. Movable possession of God. Ang church ay hindi lang nasa isang lugar. Ang church ay gumagalaw. Hello? Sa ano pa bang kadahilanan? No? Therefore, God can use this His movable, valuable possessions, no? The church, anywhere He wishes to use it. And this is the missionary nature of the church as God's movable possessions. Can you say amen to that? Amen. Kaya kung gusto natin maging bahagi ng missionary church, dapat alis tayo sa ating comfort zone. Hello? Kasi ngayon ang church, pupuntahan na lang. Puntahan na lang ang church. Hindi. Ang church, hindi lang pinupuntahan. Ang church, pumupunta. Amen? Amen. Ang church, humahayo. Ang church, humahayo. Because we are movable possession of God. Tingnan natin to. At ito isang magandang halimbawa. Gawa 8:1. Tayong lahat ay tumayo. Parang hindi basa sa side na ito. But let's read together. Tayong lahat tumayo. At ito isang halimbawa na ang church ay movable possession of God. Let's read together 1-4. Gawa 8:1-4. Sige, sabay-sabay. Sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na yun, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol. Ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Verse 2, si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisa ng gayon na lamang. Verse 3, samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang inalagkat at ibilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Huling talata, sabay-sabay. Ipinangaral na mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa ibang lugar ang salita saan man sila nagpunta. Isang lakas na amen. Amen. Anong ginamit ng Diyos para ang kanyang movable possession maging blessing sa iba? Ang ginamit niya, persecutions. Sa panahon natin ngayon, sa Pilipinas especially, ang gamit ng Diyos is economic. Na mahirap ang buhay dito, so we need to go abroad to find work. Tama po ba? Pero kung alam mong ikaw ay bahagi ng church, may layunin ng Diyos kung ba't ka pinapunta roon. Sa mga amen. Amen. Brother Christian, missionary ka doon sa sa Islam. Anong pangalan ng Islam? Diego Garcia? Missionary ka ng City of Hope doon. Tama ba? Pag-alis mo, babalik ka na doon, pag-pray kita, susubo kita mo. Ha? Yung mga lalabas pa ng bansa, isusubo kayo. Pag bago kayo labas, isusubo kayo. Mga misyonero kayo ng Panginoon. Amen? Amen? Why? Because we are movable possession of God. No? Ginagamit ng Diyos yung mga bagay na yan. Parang si Brother Mark. Kaya tawag ko kay Brother Mark, he is a merchant missionary. Saan siya magsimula ng business? Doon magsimula ng church. May business siya sa Marikina, nagkaroon ng church doon sa resort niya. Punta siya ng Toronto, yung mga tao niya sa Marikina, dinadala niya doon sa Toronto, at may church sa Toronto, kahit maliit lang sila. Sabi niya sa akin, Pastor, magsisimula uli ako sa Singapore. Sige, magsimula tayo ng church doon. Sino gusto mag-mission sa Singapore? Tapos ang karoon niya. Iba ka na. Gusto ka po.
Ay, Sister Bella. Magsisimula siya ng business sa New Zealand. At gusto niya magsimula na ng church doon. So, yun ang pagkakilala ng church. Ang church hindi lang isang lugar may building. Ang church hindi. We are the Church of God. Amen? Amen. At ito ang pagkakilala at function natin. No, kahit sa kabila na matinding pag-uusig, ay hindi pa rin nakalimutan ng unang church, ang kailang pagkatawag, sila ay misyonero ng Diyos. And therefore, what is the true nature of the church? Okay, basahin natin isa-isa. The church is the chosen race of God. The church is the community of priests. The church is the consecrated people of God. The church is the missionary people of God. Ito yung ating vision. Kaya nga po, ang vision ng Seed of Hope na hindi nagbago since we started this ministry 14 years ago, hanggang ngayon, ito pa rin. May mga konting revision, pero hindi masyadong marami. At ito ang pagkakilala natin. This is our dream. This is our future. Let's read together. A community of faith devoted to honor and serve God through multiplying communities of missional disciples in every strategic area. We proclaim and demonstrate Christ's message of compassion and love to the lost. Sama lang sa amen. Ano ang pangarap ng Seed of Hope? Tayo ay mag-multiply, patuloy na mag-multiply ng mga churches, communities of disciples, communities of missional disciples. That is our calling. That is our calling. Parang dami na, 18, pastor, marami na yan. No. Hindi hinto. Patuloy ang ating iglesia magtatanim ng mga churches sa maraming lugar. And this is our mission. Now, to fulfill that vision, we have this mission. Let's read together. Exalting Jesus through multiplying communities of missional disciples. Dalawa lang trabaho ng Seed of Hope. Number one, to glorify God. To exalt Jesus. To exalt God. Amen? Amen. Not the people, but God. Amen? Not the name, not the Seed of Hope, but God, but Jesus. Can you say amen to that? Amen. Pangalawa, to multiply communities of missional disciples, to plant churches, to pioneer, to start ministry. Kahit saan tayo naroon. Kung kayo na sa Maynila, nagtatrabaho ron, may mga kaibigan kayo, you can form a group and you can start a church. Kahit saan kayo, God can use you because that is the true nature of the church. Amen. Amen? Amen. Kaya lahat ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa napakalaking biyaya na tanggap namin na kami mapabilang sa iyong iglesia. Salamat, Panginoon. Napakarami pang tao sa mundong ito. Namimiss ang blessing na ito. Namimiss yung blessing na mapabilang sa church. Lord, thank you because we belong to Seed of Hope Christian Church. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat dahil nung natanggap namin ang Ebanghelyo, nagliwanag ka sa amin. Natanggap namin ang Ebanghelyo, naunawaan namin na kami mapapabilang sa isang local church. And Lord, thank you because we are here, part of this church. At salamat dahil pinaunaw mo sa amin yung ipinahayag sa amin sa pamagitan ng sulat ni Pedro sa mga churches na nagkalat doon sa Central Asia kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang church. Panginoon, marami pong salamat. And Lord, help us, Lord, na ipamuhay namin ito. Saan man kami pupunta, Panginoon, kami maglilingkod. Saan man kami pupunta, Panginoon, kami magiging pagpapala. Saan man kami pupunta, Panginoon, kami may misyon na dapat gampanan. Lagi niyong paalala sa amin yan, Panginoon. Sapagkat
kayo po ay nagalit na ang Israel ay hindi na naging pagpapala sa iba. Ang Israel ay hindi na ginampanan ng kanilang missionary task. Ang kanilang missionary role. Naging cursed na siya sa mga kalapit bansa nila. That's why you choose this race. You choose the church. Para ang church ang magdala ng pagpapala sa iba. Para ang church, Panginoon, ang magmisyon sa iba. Ang church ang magdala ng iyong pag-ibig, ng iyong awa sa iba. At narito kami, Panginoon, as part of the church. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Isugo mo kami, Panginoon. Sama kami naroon sa workplace, sa school, sa tahanan, sa aming pamilya, o sa aming dako, sa aming community, sa aming neighborhood. Lord, use us as salt and light, Lord, of this world. Amen. Dahil yun ang iyong pagkatawag sa amin, Panginoon. Kung hindi, matutulad kami sa mga Israelita na kayo magagalit. Panginoon, dalangin. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, manatili sa puso namin ang pagkakilala na ito, our identity as church, Lord God. And Lord, meron pang mga prayer requests na narito, Panginoon, na hindi nabanggit. Meron kami mga prayer requests na tahimik namin pinapanalangin sa iyong puso. Salamat dahil binanggit mo sa iyong mga salita na bago pa namin banggitin ang mga kailan na ito'y alam mo na, Panginoon. At alam mo na ang katugunan para sa mga kahilingan ito. Lord, in the name of Jesus, pagpapala sa bawat tahanan na naririto, Panginoon. Pagpapala sa bawat sambahayan, to every household. Lord, may we experience your blessing, your favor, your nearness, Lord God. Pagpalaki kami, Panginoon, sa umagang ito na nawa. Palagi kami pakapuspusin ng Banal na Espiritu. Always consecrate us, Lord God, with your word and with the power of the Holy Spirit. Prepare us, Lord God, for your ministry. Use us as your missionary, Lord God, to the lost, to the needy, Lord God. Maranasan ang masaganang pagkakaloob mo sa lahat namin pangangailangan. Maranasan ang iyong kalapitan, ang iyong pabor. At maingat namin ibabalik lahat ng papuri, pagdakila, pagdawalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Lahat ng papuri.